Okay, magandang gabi po sa ating lahat at Biyernes Santo po ngayon. I hope na nakapagsimba na ba ang lahat, pero heto pa rin, update pa rin tayo, no, sa mga trending na mga balita ngayong araw na ito, no. Unahin muna natin itong isang interview ni Ngiwi, na itong impeachment trial against VP Sara Duterte ay nag-e-expect na sila na bago raw magsona itong si Bongbong Marcos ay masimulan na yung impeachment. Akala mo naman na uusad yung impeachment complaint. Hindi mo pa nga alam kung hindi kayo makakuha ng 1/3 sa impeachment na yan. Yeah? Mamaya, panoorin natin yung balita mamaya. Ayan. Ito. Sa ginagawa nila kay former President Duterte na alam niyo naman itong ICC ay walang tiwala na ang taong bayan dito sa ICC. Naniniwala naman ang iba, yung taong bayan, na itong ICC ay lahat ng ito ay political, no? At nababad trip pa kasi nung lumantad itong 18 ex-Marines na binuking itong ICC na tumatanggap rin pala sila ng maleta. Yan ang yan ang napag-alaman natin dito sa paglantad ng mga dating trabahante o mga employees ni Zaldico na sila mismo ang nagdi-deliver ng mga maleta dito sa mga corrupt officials, and napagdudahan nila na itong ICC rin ay tumatanggap ng mga maleta galing sa administrasyon o ano man. Grabe ito, no? Kaya ngayon, sa ginawa nila kay former President Duterte, nakarma sila. Alam nyo ba kung anong karma? Kasi yung isang yung isang judge dyan miyembro dyan sa ICC, ay aprobado yung proceedings laban kay Khan patungkol po doon sa sexual assault raw. Sa isang kaso, di ba? Ang karma, tama nga yung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte, ang gaba dili magsaba. Mamaya, panoorin natin yan. Pangatlo nating pag-uusapan, itong si Professor Malu Tikia, no? Pinuna ang tugon ng gobyerno sa crisis. Leaderless ang tinawag niya dito kay BBM. Tama naman sa panahon ng crisis, dapat itong si BBM, siya sana ang magtanggol sa atin. Pero ang ginawa, mas lalo tayong pinapahirapan. Kasi walang plano, walang sense of urgency itong si BBM. Ganyan. Ayan ang pag-usapan natin, ha. Pero bago natin ito pag-uusapan, paki-like muna, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito sa aking channel, subscribe na po kayo, ha, para updated kayo lagi dito. At libre lang ang mag-subscribe. Ito, unahin muna natin itong si Ngiwi. Itong paborito nyong Ngiwi. Ito, panoorin natin. And the soonest time possible, hopefully before sana masimulan na ang impeachment trial. Bago ang pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14, umaasa si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na makakakuha na sila ng kopya ng mga dokumentong ipinapasapina ng panel. Kabilang narito ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALINs at Income Tax Returns ni VP Sara. Inaabangan niya rin ang pagharap sa House panel ng isa sa mga ituturing niyang mahalagang testigo na si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating bagman umano ng pangalawang pangulo na inuto. Ganyan sila, di ba? Ito silang si Danya, ang kakapal talaga ng mga mukha nila, no? Instead na gumagawa kayo ng batas dyan, ha? Gumagawa sana kayong mga batas para sa ikakaunlad ng ating bansa. Pero ang inaatupag, impeachment. Tapos, pinapaniwalaan pa nila itong preso na ito. Yeah? Witness nila, may bagahe pa itong witness nila, no? May sabit pa.
may kidnapping pa na ano na kaso, 'di ba? Dapat ba yung paniwalaan? Di halatang halata na scripted talaga ng paninira nila kay BP Sara. Usang mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Kung ang kongresista ang tatanungin, nais niyang matapos ang pagtukoy sa probable cause sa mga itinakdang petsa ng pagdinig ngayong buwan ng Abril para maiakyat na sa Senado ang reklamo at maumpisahan ang paglilitis bago pa man ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Full na matapos ito within the break para Hindi ko nga maintindihan bakit nanalo itong tao na ito eh. Bakit nanalo pa ito? sure natin ang Mayo, maisalang na ito sa plenaryo, no? Makapaglabas na tayo ng articles of impeachment, maiakyat na sa Senado. Ganito rin ang pananaw ni House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores. Anya kung matatapos ang probable cause stage ng House Justice Panel ngayong April 2026. Ano pang hinihintay nyo? Kayo lang ang nagbabagal-bagal dyan sa mga proceedings ninyo. Gusto nyo papuntahin dyan si BP Sara, ang dami nyong drama. Oh, totoo, itong kamera, ang daming drama na pwede naman sila bumoto na. Oh, hindi pumunta si BP Sara. Oh, kung sasabihin nyo, bakit hindi siya pumunta? Bakit raw hindi pumunta si BP Sara? Bakit guilty ba siya? Gagano yung sasabi nila. O di magbotohan na kayo. Kung gusto nyong i-proceed ang impeachment, bahala kayo. Pero sa tingin niya, wala pa si BP Sara. Kailangan namin na makuha ang kanyang statement. Ang daming drama ninyo. Maipepresenta ang rekomendasyon ng komite sa plenaryo ng Kamara. Oras na magbalik Halatang halata. Kaya kayo sa mga audience ko dito sa Donmar TV, huwag kayong magpadala nitong kadramahan, nitong kamera na ito. Itong mga nila, kuno, ay concern sila sa taong bayan, ay dapat raw litisin si BP Sara ng impeachment complaint kasi raw corrupt. Huwag kayong magpadala ng ganyan na kuno sila ay concern sa atin. Hindi, pamumulitika, pansariling interest po ang ginagawa nila. Huwag kayong magpauto dito sa kanila. sesyon ng Kongreso sa unang linggo ng Mayo. Para naman sa independent policy analyst at constitutionalist na si Attorney Michael Henry Yusinko, nakabatay ang time frame ng House panel sa mandato ng konstitusyon at House rules on impeachment. They don't have a choice, no? Kasi that's the time limit imposed by the rules. Pero kung tatanungin mo ako, I think sufficient naman yung period na binigay sa kanila. Kahit papano, nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng deliberations tungkol dun sa mga dokumento. Alam na nila kung ano yung kulang, ano yung wala, ano yung meron. I mean, I think they have enough. They have enough to make a intelligent decision. Kung meron nga bang probable... Dapat na mag-desisyon na sila. Sinagot na sila ni BP Sara sa True Letter. Ano pa bang hinihintay nila? Magdadrama pa kasi. Si Luistro magdadrama pa yan. Was to impeach. Dagdag pa ni Dahil kay speaker, gagano na naman yan. Magdadrama na naman yan, putang inang yan. ito, hindi rin makakapigil sa proseso ng Kamara ang petisyong inihain sa Korte Suprema ng mga abogadong sumusuporta kay VP Duterte na itinuturing nitong irregular dahil third party o wala namang koneksyon sa issue ang mga petitioner. Rosa Nicos. Basta ako dito sa Donmar TV. Marami namang mga nanonood dito na hindi rin mga DDS. Marami, pero mas majority dito sa mga nanonood sa akin ay mga DDS. Pero ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong magpauto. Huwag kayong magpadala dito sa mga kadramahan ng kamera. Kasi ang mga ginagawa nila, puros yan pamumulitika. Grandstanding. Gagamitin si BP Sara, ang popularity ni BP Sara para sisikat itong mga bulok na mga congressman na ito. Mga bulok yan eh. Super bulok itong mga taong ito to the point na wala nang magawa sa buhay kundi kasi natatakot silang maging presidente si BP Sara eh. Yan ang nila iniiwasan eh.
takot sila kasi pagdating ng panahon na maging presidente si BP Sara, good luck sa kanila. Especially yung mga nagnakaw doon sa flood control anomaly, good luck, ubos kayo lahat. Yun lang masasabi ko dyan. Uubusin kayo talaga ni BP Sara. Okay, ito, pangalawa nating pag-uusapan. Heto nga, bakit nakarma itong isang ICC judge? Dahil yan sa ginagawa ninyo kay Tatay Digong. Ito, panoorin ninyo itong balita na ito. Inaprubahan na ng mga miyembro ng International Criminal Court or ICC ang pagsasagawa ng disciplinary proceedings laban kay Chief Prosecutor Karim Khan. Kaugnay po ito ng mga ulat na natanggap ng ICC na sangkot umano si Khan sa sexual assault. Sa isinagawang botohan, 15 bansa ang pumabor sa investigasyon habang may 2 nag-abstain at 4 ang tumutol. Ayon sa ulat ng mga investigador ng United Nations, may factual basis ang mga paratang Yan si Khan, yung kalbo na judge. at may mga saksi na sumusuporta sa reklamo. Si Khan ay Yan si Khan. Yan ang nakarma. Hindi, ano ka ngayon? Kung makalait ka ni Tatay Digong noon, no? Akala mo na may kasalanan talaga yung Tatay Digong namin. Hindi mo alam kung ano ang nagawa ng aming presidente. Ha? Marami siyang naisalbang buhay dito sa Pilipinas. Pero ginajudge ninyo kaagad. Ngayon, i-judge ka rin namin. Okay? Deserve. Deserve mo. isang tagasiyasat ng war crimes, crimes against humanity at genocide. Subalit dahil sa mga aligasyon ay pansamantalang naka-leave of absence habang diririnig ng ICC ang mga nasabing paratang laban sa kanya. Yan ang ano ko. Yan ang ano ko sa inyo ha. Sa totoo lang, ang buhay ay ang mundo po natin ay bilog. Okay? Hindi po sa lahat ng panahon ay nasa taas tayo. Minsan nasa ibaba tayo. Kaya yan ang lagi kong sinasabi sa inyo dito sa Donmar TV. Huwag tayong mapanghusga sa kapwa natin. O aside from that, suriin muna natin, no? Huwag mo na tayong kumampi kahit sino. Suriin muna natin ng mabuti kung itong taong ito ay talaga bang may kasalanan o hindi. Kasi mahirap yan eh. Ang karma. Kung hindi kayo naniniwala ng karma, nasa inyo na yan. Okay? Hindi ko kayo mapipilit. There is always a good karma at meron ring bad karma. Ikaw mismo, tao, ikaw ang pipili. Gusto mo ba ng bad karma o good karma? Ikaw lang naman ang nagpipili. Dalawa lang yan. Lagi ko yung sinasabi sa mga estudyante ko rin, no? Sa aking, kasi coach tayo, no? Sabi ko sa kanila, ng aking mga estudyante, na in life, there are always 2 choices in life. In everything that you do, 2 choices lang yan. Yes or no. Kung meron kang asawa, mag-away ba kami o hindi kami mag-aaway? 2 choice lang yan. Kung pupunta ka naman dito sa mga kaibigan mo, pipiliin mo ba yung mga masasamang kaibigan o sa mga mabubuting kaibigan? 2 lang yan. Kaya ang karma, no? Kung pipiliin mo yung alam mong ang isang tao ay duda mo, hindi ka nakakasiguro kung may kasalanan o hindi, huwag kang mapanghusga. Kasi darating ang panahon na ikaw na naman ang husgahan. Ganun lang yan. Yan ang nangyari sa kanya. Okay? Hindi nyo ba nakita na halos lahat ng mga Pilipino all around the world, kahit saan kang pumunta dito sa mundong ito, may Pilipino nagtatrabaho, mga OFWs. Hindi nyo ba napapansin mga taga-ICC na halos buong mundo
ay nagdiriwang ng kaarawan ni Tatay Digong. Meaning to say, mabuting tao yan. At siguro nagtagumpay lang ang mga kalaban ni Duterte, kaya hindi uusad ang kanilang paninira dito sa bansang Pilipinas kasi talo sila dito sa Pilipinas eh. Kaya dinala nila yan dyan sa ICC. Now, kayo mga taga-ICC, kayo mga judge dyan na ng hinuhusgahan na ninyo si Tatay Digong. Nasa inyo yan. Nasa inyo yan. Meron pa man kayong panahon, ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Ang karma, hindi yan, hindi yan imposible mangyari. Hanggat may panahon pa, isipin nyo ng mabuti. Dapat ba ang maleta ang aming susundin? O susundin namin ang aming konsensya? Dalawa lang yan. You have two choices in life. Okay? Kasi ito yung example dyan. Ang buhay ay weather lang ayon kay Kim Atienza. Weather lang yan. Ito naman, punta naman tayo dito sa usaping bakit tinawag ni Professor Malutikia na itong si BBM ay leaderless. Meaning to say, hindi natin nakikita ang kanyang pagiging leader. Ay nako. Ang mga Pilipino ngayon, kanya-kanyang kayod na eh. Hindi na umaasa sa administrasyon o sa gobyerno kasi alam nila na walang patutunguhan itong leader natin, di ba? Kanya-kanyang kayod na tayo. Ito, panoorin natin ito. Makikita mo talagang leaderless kahit ka nagpasa ng EO na ang tawag nga uplift, ang lokohan nga, maa-uplift ba ang Pilipino? Napakahirap itong ginagawa nila na wala talagang financial plan to respond to the crisis. Correct. Walang financial plan, wala pang contingency plan. Kasi ang una nilang EO is an energy emergency. It's not even a crisis. So, ang definition nila ng energy emergency is supply and demand. Maghanap ka ng supply, makakayanan ang demand. Meanwhile, of late lang, kahapon lang yata nagkaroon ng price control. So makikita mo bakit tiyanggi kumbaga ang action piraso-piraso, hindi, sabi nga nila whole of nation bakit hindi nagiging ganun ang approach at hands on deck? Wala silang sense of urgency. Yeah. So, wala talaga. Mahina talaga si BBM sa totoo lang. Sa naging post naman, Prof ni Congressman Leandro Leviste, sa nakikita niyang magandang solusyon para maibsan. Kasi meron siyang nabanggit dito sa recent post niya, pagbibigay diin, na yung 20% pala ng buwis ng taong bayan, abay napupunta lang daw sa interes ng utang natin, no? Which is 950 billion pesos. Ang sabi pa niya rito, quote and quote, sa kanyang post, pinalaki taon-taon ang pambansang budget, pero sa halip na lumakas ang ating ekonomiya, bumagsak ang GDP growth, foreign investment, tumaas ang unemployment, presyo ng bilihin, lampas 60 pesos na yung $1. At ngayon, nagdeklara na nga. Sabi pa niya dito, ang paggastos ng gobyerno ay ang problema, hindi ang solusyon. Tama yan, Admar, no? Talagang yung paggastos ang problema at yan yung mandatory debt na hindi mo pwedeng galawin. So, since hindi mo magamit ang 20% ng budget dahil yun ay pambayad, ang ginagawa, utang ng utang. So, tama yung sinabi ni Congressman Leviste at hindi mo makita
kunyari, we're entering the second quarter, hindi mo makita kung paano, may budget, may GAA, pero hindi mo maintindihan kung paano ginagastos. Mm. Meron pa siyang sinabi rito, ma'am. Ano po ang masasabi niyo rito na sabi niya, dapat daw tutukan ng gobyerno ang pagputol sa mga gastusing hindi kinakailangan. Una, nabanggit niya yung 23 billion pesos na intended para sa pag-host sa ASEAN Summit. Pwede ba nating i-give up yon parang kagaya ng panahon ng pandemic na via virtual na lang muna? 28 billion pesos daw sa traveling expenses. 14 billion pesos sa representation expenses, 11.6 billion sa confidential and intelligence funds, 2.46 billion pesos sa Presidential Communications Office at ang bilyon-bilyong piso pang ginastos para sa social media trolls. Alam mo, Admar, ginawa yan ng dating Presidente Duterte, nag 20% siya across the board para may savings para sa pandemic na magagamit, no? Kung hindi mo ginagamit yung budget mo at parati kang may surplus, yun ang ginawa nila para immediately magkaroon ng budget. Hindi sila nagpasa ng supplemental budget. So within the budget, within the existing budget, nung nagkaroon tayo ng pandemic, lumabas yung Bayanihan 1, Bayanihan 2, no? So makikita mo at yun, talagang worst case scenario ang ginawa. Di ba, lockdown ka agad? Worst case scenario. Kasi parati niya sinasabi, kung hindi tayo umabot doon sa worst case scenario at naging conservative tayo, libre tayo, makakahinga tayo. Itong administrasyon na ito, hindi ko makita yung ganon. Walang call na lipunin lahat yung mga savings, yung mga surplus. Kunyari, tapos na ang first quarter. Nagamit nyo ba? Pag hindi nyo nagamit, hindi na namin yan i-release. Gagamitin namin yung pondo para dito sa crisis. Walang ganong effort. So makikita mo, talagang leaderless, kahit ka So yan, sasagutin ko yan, Malutikia, ha. Leaderless, walang effort kasi si BBM, ang nakikita namin, hindi kasi isinapuso ang kanyang trabaho. Okay? Tumakbo siyang presidente sa kanyang sariling interest. Pero yung talagang puso ni BBM na mahal niya ang taong bayan, na he is concerned to all of us, wala siya niyan. Wala siya niyan. Walang puso. So ganyan ang resulta. Kapag walang puso ka sa mga ginagawa mo, no? Wala talaga. Maano ka talaga? Anong tawag dito? Maapektuhan talaga yung performance mo. At yan ang nangyari ngayon kay BBM. ng EO na ang tawag nga uplift, ang lokohan nga, maa-uplift ba ang Pilipino? Napakahirap itong ginagawa nila na wala talagang financial plan to respond to the crisis. Walang financial plan, wala pang contingency plan. Kasi ang una nilang EO is an energy emergency. It's not even a crisis. So, ang definition nila ng energy emergency is supply and demand. Maghanap ka ng supply, makakayanan ang demand. Meanwhile, of late lang, kahapon lang yata nagkaroon ng price control. So makikita mo bakit tiyanggi kumbaga ang action piraso-piraso, hindi, sabi nga nila whole of nation bakit hindi nagiging ganun ang approach at hands on deck? Wala silang sense of urgency. Hindi ko nakikita yan. Ang daming taong naglalakad sa Commonwealth araw-araw, nakikita nyo kumakapal ng kumakapal. Wala man lang linalagay na contingency na sakayan. Sinasabi nila, pinagmamalaki ang labas. Nakita mo na ba ang labas? Ako hindi ko makakita ng labas. So hindi ko makita yung tugon ng gobyerno. Kaya ang mga Pilipino asar na asar. At yung kaasaran nila, hindi naman pala tayo matutulungan. Kanya-kanya ngayon ang galawan. Kanya-kanyang Diskarte. bumabalik uli yung community pantry. May mga ilan na nagbibigay ng pagkain sa mga jeepney drivers. On their own, they are trying to help. And that is the Filipino spirit. Nobody can change that. Ang nakakalungkot lamang, mas marami sanang matutugunan kung ang gobyerno magi-intervene. Kaso wala yata sa kanilang prioridad yung ganyan at ang gusto lamang nila pag naayos na ang gasolina, okay na tayong lahat.
kasi dinefine nila yung emergency as being energy lang. Opo. Ano Sa tingin niyo po, ma'am, kung pag-uusapan yung krisis, parang hindi pa nga ata nila tinatanggap na krisis, emergency lang. Pero ikukumpara natin sa panahon ng pandemya at saka sa panahon ngayon, saan po yung parang mas organisado? Kasi marami na nababanggit, like kagaya sa sinabi ni Senador Robin. Obvious naman. Mas organized yung kay Tatay Digong. Mas obvious. Very obvious. Ngayon, parang makikita mo sa administrasyon, parang hindi mo alam kung saan patungo ang ganlang gagawin. Hindi kagaya ni former President Duterte dati noon, no? Ay araw-araw, gabi-gabi. Di ba? Kung maalala ninyo yung every night, yun ang bago ako matulog na si Tatay Digong talk to the people live on TV sa RTVM. Nagre-report siya kung ano ang gagawin ng taong bayan, ano ang ginagawa ng pamahalaan para makikooperate yung taong bayan, ganun. May nakikita tayong effort. Pero ito ngayon, wala talaga. Wala. Padilla na nabanggit niya na noon pa man nakita na ito, na-predict na ito ni former President Rodrigo Duterte. Kaya nga yung kanyang independent foreign policy pinaigting talaga niya para medyo makapihit tayo sa ibang mga bansa kung sakaling kukulangin tayo ng certain product na kinukuha natin mula sa ganitong bansa. Nakapanayam din namin yung si Dr. Liacho na nakumpara niya yung response during COVID-19 pandemic sa response din na ngayon. At ang sabi nga, bakit hindi na lang gayahin na meron namang natutunan na yung gobyerno, mas worse pa nga, yun nga, mas worse ba yung kinharap natin na last pandemic kumpara dito sa kasalukuyan po, ma'am? Mas sumasang-ayon ako kay Dr. Liacho, no? Ang dami nating natutunan diyan sa pandemic. Meron tayong crisis manual nung panahon ni Presidente Aquino. Problema mo, itong leader na ito doesn't look at it that way, no? Ang sa kanya, hindi mo maintindihan kung saan papalo, meron ba siyang pinapaboran na oligarch o meron ba siyang tinitingnan na negosyo na maaapektuhan. Hindi taong bayan ang kanyang tinitingnan kasi kung taong bayan, madali ka agad na respondahan yan at nakagawa ng plano. Hindi tayo nagkulang ng experience, hindi tayo nagkulang ng crisis manual operations, no? Yun nga lang, ang implementation nitong administrasyon na ito ay napakabagal at very reactive. Hindi naghihintay ng worst, hindi nagde-declare ng worst case scenario para madali kang makagalaw. Oo, ang sabi pa nga ng iba, ma'am, na sa panahon ng dating Pangulong Duterte, sa panahon ngayon, walang napapakulong if ever man na merong mga issue like kagaya dyan sa posibleng pagmamanipula sa presyo ng produktong petrolyo. Kasi nung last time na nakapag-uusap kami ni Ma'am Cora Guidote sa ekonomista, last 2022, between 2022 or 2023, ganun din yung level ng Brent crude oil price sa pandaigdigang merkado sa level natin ngayon. Pero hindi natin na-experience yung 130 pesos na diesel po. So, nandun yung posibilidad na baka merong nagsamantala, no? Na-compare nila na mas grabe yung sa panahon ni Pangulong Duterte, doon lang sa messaging lang alone, matatakot na yung mananamantala. Ngayon, wala papakamot lang ng ulo. Oo, alam mo yung natatandaan ko si Secretary Garin nagsabi na may 55 oil stations na all of a sudden nagpalit. Galing yan sa old supply. So paano nakapagpalit? Yun nga yung biglang shoot up, no? Dapat yun nagamit ng Estado yung police powers niya para na-prevent. Kasi may market failure na sa traditional economics, kung may market failure ka, government should intervene. Wala, pinabayaan nila hanggang sa yung inaangkat na lumiit dahil nga may problema, tapos
talagang hinahabol yung presyo. So kung makikita mo yung recovery cost, wala silang recovery cost kasi walang nawala dahil ang aga nila nagtaas ng presyo. So yun ang nakakaduda. Malinaw itong explanation ni Malutikia. Talagang mang-mang na talaga itong mga loyalista kung hindi sila makakaintindi dito sa explanation ni Malutikia. Anong ginawa dun sa 55? Kasi documented yan, in-announce ni Garin na meron silang 55 na show cause order kung bakit ano nangyari at biglang tumaas ang presyo nyo. Pero wala naman nangyari, wala tayong narinig. Tapos sinabi na sa kanila ang problema ng oil industry natin, isa lang ang refinery, which is Petron. Dati may refinery ang Caltex at ang Shell. Nag-alis na kasi lugi sila. So, itong mga ito, kailangan mapag-aralan kaagad at dapat meron ng remedial measures. Kaya siguro naaasar rin ang mga senador kasi nandun sila, nagtatanong sila, anong kailangan yung policy, anong kailangan yung safety net, anong kailangan yung tugon galing sa legislative, sa Senado, no? Kasi yung House, busy-busy sa impeachment. Di ang nangyari, wala silang makuha, kaya nagagalit yung mga senador. Kasi wala talagang effort na kahit nga yung convening of the National Security Council, hindi tinutuloy. So, anong nangyayari sa gobyerno natin? Yun ang malaking problema. Tapos pinapalabas nila na hindi na nga daw natutulog, sobra-sobra na, hindi nagpapahinga. But that is the burden of leadership. Wala kang magagawa. Kung leader ka, ibig mong sabihin, tayo pa magpapasalamat na hindi siya natutulog, na siya'y puyat na puyat. Hindi yun dapat manggaling sa atin. Nanunumbat pa si PBBM na puyat na raw siya. Binoto ka namin na maging presidente. Kasi gusto mong maging presidente. Di, gawin mong trabaho mo. Nasaan naman yung promise mo, di ba? Nag-promise man ka dati sa mga tao na bagong Pilipinas. Ano bang nangyari? Akala ko ba bagong Pilipinas? Naging bulok Pilipinas na dahil sa iyo, di ba? Mukha mo pa lang, yung asawa mo, bulok. Gusto mo maging Pangulo. Di ba? Ginusto mong makipaghiwalay sa iyong vice presidente. Correct. Ginusto mong siraan siya. Correct. Ginusto mo yun. Bakit ngayon sasabihin sa taong bayan na hindi nga siya nakakapagpahina, nakakaawa na dahil ang health niya naapektuhan? I'm sorry. That is what leadership is. And unfortunately, sa Pilipinas, leaders are seen as white horses. Taga-rescue, no? Na hindi naman dapat, pero kung ganitong nangyayari sa atin, sino ang gagalaw? Nasa kanya ang poder, nasa kanya ang kapangyarihan, siya ang leader. Pero wala tayong nakikita na mapapasabi natin na, ay salamat, siya ang leader, ayos ang aking pamilya, ayos ang aking kinabukasan. Wala. Lahat tayo on our own effort, nagtitipid tayo, naghahanap kung paano pahabain ang gasolina na linagay natin sa sasakyan para hindi abutan ng mataas na presyo. Lahat yan ginagawa natin, ang pagtitipid, no? Maging kung may opisina kang maliit, mag-work from home ka muna, ang daming ginagawang sakripisyo ng Pilipino. Pero hindi ko yan nakikita sa Pangulong ito. Huli na lamang po ma'am, balikan ko lang yung sa ICI po. Meron pong nabanggit nung nakipagpulong po itong si Congressman Leandro Leviste para makahingi ata ng final report. Nagpasalamat siya kay ICI sa pagtanggap sa kanya. At sabi pa niya rito, nagpasalamat ako kay ICI Chairman Andy Reyes at sa iba pang miyembro ng ICI na nagbahagi ng kanilang mga sentimiento. Sa huling araw ng ICI, nakiusap ang ICI na huwag ikot sa media ang ilan sa mga sinabi nila sa akin at hindi na rin sila humaharap sa media tulad ng dati. Bakit ano yan? Anong nangyari? Makikita mo, Lang yung sa ICI po, meron pong nabanggit nung nakipagpulong po itong si Congressman Leandro Leviste para makahingi ata ng final report.
nagpasalamat siya kay ICI sa pagtanggap sa kanya. At sabi pa niya rito, nagpasalamat ako kay ICI Chairman Andy Reyes at sa iba pang miyembro ng ICI na nagbahagi ng kanilang mga sentimiento. Sa huling araw ng ICI, nakiusap ang ICI na huwag ikot sa media ang ilan sa mga sinabi nila sa akin at hindi na rin sila humaharap sa media tulad ng dati. Makikita mo talagang Tulad ng dati. Ayan talaga, nagtapos na. Basta yun yung ano ha, yun ang point ni Professor Malutikia doon na si Bongbong Marcos, wala. Sa madaling salita, hindi po marunong si BBM. Hindi siya marunong. Ang kanyang pagiging presidente ay pangalan lamang. Pero kung sa usapin na ginagampanan niya ba yung pagiging presidente, umaksyon ba siya bilang presidente, leader ng Pilipinas? Wala siya. Talagang palpak lahat ang kanyang ano. Kaya nga kawawa ang taong bayan ngayon eh. Kanya-kanyang, sa totoo lang, kanya-kanyang diskarte ang taong bayan ngayon. No, para lang mabuhay. Okay? Tumaas na yung ano, yung mga bilihin. Hindi, syempre, natural lang 'yan. Tataas ang bilihin kasi yung gasolina tumaas. Alam ko, hindi kasalanan ni BBM na tumaas yung gasolina. Pero dapat sana ang gobyerno meron silang solusyon na paano nila matutulungan ang taong bayan na for example, tumaas yung mga bilihin. Paano nila matutulungan ang taong bayan na itong mga bilihin na ito makokontrol nila? Kasi pwede man yan eh. Makokontrol man yan ni BBM. Saan ba sila pwedeng mag-focus? Imagine that one. Sobrang babaw po ang kanilang pagtingin sa atin. Yung libreng sakay, anong ginamit nila sa libreng sakay? Yung mga dump truck. Anong akala mo sa taong bayan? Mga bato at balas? Buhangin kami? Nasasakyan namin yung dump truck? 'Di ba? Nakakainsulto para sa atin 'yun. Sa mga Pilipino. Alam ko libre, pero dapat naman we deserve better. Kinukurakot nyo na nga kami, yung mga ilan sa mga government officials, tapos ang ipapagamit niyo sa amin itong mga dump truck, 'di ba? Sana nagbigay kayo ng pakonsuelo sa taong bayan na ay kinurap na nga itong taxes ng taong bayan, dapat babawi tayo sa Pilipino, babawi tayo sa taong bayan, lagyan natin ng first class na serbisyo. Ganyan sana yung mindset. Pero anong nangyari sa mindset ni BBM? Ang tingin nila sa atin, trapo. Pero yung mga rich, yung mga mayayaman nilang mga bisita dyan sa Malacanang, masarap yung mga pagkain. Concert araw-araw. Nasaan ang hustisya? Hindi ba kayo nahihiya na lahat ng mga kinakain nyo dyan sa Malacanang, lahat ng mga gastusin ninyo, mga pa-concert ninyo, mga binayaran ninyo, mga artist dyan sa Malacanang, pera namin yan ng taong bayan, ng mga taxpayers money yan. Di ba? Pero kayo yung sarap buhay. Kami yung naghihirap. Di ba? Tama nga yung dating sinabi ni Tatay Digong, yung bago siyang nakulong doon sa ICC, bago siya kinidnap, sabi niya, gusto pa ba ng mga businessman o gusto pa ba ng taong bayan magbayad ng tax sa mga pangungurakot ninyo? Di syempre mawala kami ng gana. Sa bagay, wala kaming magagawa kasi every time na bibili tayo sa palengke, sa department stores, lahat na lang ng binibili natin sa Shopee, lahat may tax na yun. Wala tayong lusot. Di ba? Pero anong ginagawa ng gobyerno?
tayo, hindi man tayo nagkulang na nagbayad ng tax, pero sila, lustay lang ng lustay ng pera natin. Diyan tayo talaga palpak eh. Okay? So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, guys, mag-comment naman kayo, no, para malaman natin ano na ba ang nararamdaman ninyo dito sa ginagawa ng gobyerno natin, no. Ilabas nyo ang inyong saloobin at babasahin ko yan sa comment section, okay? Paki-like at saka paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time ditong nakabisita sa ating YouTube channel, no, if nagugustuhan ninyo ang talakayan natin, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.